Sa Lipa, Batangas, kita ang volcanic smog na nagmula sa Bulkang Taal. Malabo ang dinaraanan ng mga motorista sa ilang kalsada dahil sa kapal ng fog. Kita rin ang fog sa ilang residential area. Sa latest bulletin ng PHIVOLCS na nanatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal, bawal pa rin pumasok sa Taal Volcano Island na idineklarang permanent danger zone. May ilang paalala ang Department of Health para hindi malanghap ang fog. Takpan po ang inyong ilong at bibig kung lumalabas. Magsuot ng N95 o makapal na face mask. Hanggat maaari, iwasang lumabas ng inyong bahay. Isara rin ang inyong mga bintana at pinto. Uminom din ng maraming tubig kung may iritasyon o nangangati ang inyong lalamunan. Bantayan din ang inyong karamdaman at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Tuloy ang reklamong material misrepresentation ng COMELEC laban kay Alice Guo kahit tinanggal na siya ng ombudsman bilang alkalde ng Banban, Tarlac. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, walang kinalaman ng kanilang reklamo sa pagsibak sa kanya sa pwesto. Dito August 13, pinasampinan ng COMELEC si Guo kaugnay ng reklamong may kinalaman sa pagsisinungaling umano sa kanyang Certificate of Candidacy noong eleksyon 2022. Hinihintay pa ng COMELEC na maghain ng counter affidavit ang kampo ni Guo. Hiniling naman ni Guo sa Department of Justice na ibasura ang reklamong qualified human trafficking laban sa kanya. Kaugnay naman ito sa koneksyon umano ni Guo sa niraid na Pogo sa Bamban kung saan mahigit 800 Pogo worker ang nasagip. Sa kontra sa laysay na isinumite niya nitong Biyernes, sinabi ni Guo na layunin lang daw ng reklamo na sirain ang kanyang reputasyon. Kalokohan daw na sabihing sangkot siya sa human trafficking dahil lang sa pagiging dating stockholder ng Baofu Land Development, ang may-ari ng lupa na kinatatayuan ng niraid na Pogo sa Bamban. Pinuna naman ng DOJ kung bakit nitong Biyernes lang naghain ng kontra sa laysay si Guo kung kailan patapos na ang preliminary investigation sa reklamo. Gayunman, pag-aaralan daw nila ang hiling ng dating mayor. Pinaimbestigahan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang umano'y paggamit ng truck ng Bureau of Fire Protection para lagyan ng tubig ang isang pribadong swimming pool sa Taytay, Rizal. Iniutos si DILG Secretary Benhur Abalos ang investigasyon kasunod ng paglabas sa mga litrato sa social media. Inaalam na kung sinong tauhan ng BFP ang sangkot sa insidente. Posible raw patalsikin sa pwesto ang mapapatunayang nagkasala. Nagprotesta ang China laban sa pananatili ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal na iginigit nilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sagot naman ng PCG, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal, kaya may karapatang manatili roon ang ating mga barko. May unang balita si Mav Gonzalez. Sa huling monitoring ng International Advocacy Group na Sealight, hindi bababa sa 4 na Chinese militia vessels ang nasa Escoda Shoal o Sabina Shoal. Naroon din ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala roon ng Philippine Coast Guard para magbantay. Pero pinapalagan ito ng China. Kanila raw ang Spratlys o Nansha Islands kung nasaan ang Escoda na tinatawag nilang Shanbin Reef. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, hindi otorisado ang pananatili roon ng barko ng Pilipinas. Sabi ng China, panghihimasok ito sa kanilang soberanya, labag umano sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at isaan nilang seryosong banta sa kapayapaan at kaayusan sa South China Sea. Dumaan na raw ang China sa diplomatic channels para itigil ng Pilipinas ang panghihimasok daw natin at paalisin ang mga barko roon. Minomonitor daw ng China ang sitwasyon at hindi anila sila mangingiming gumamit ng puwersa para protektahan ang kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Sagot ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Tribunal Award. Kaya may karapatan ang mga barko ng PCG manatili roon gaano man katagal na hindi nangangailangan ng permiso mula sa ibang bansa. Sabi pa ni Tariela, dapat tigilan na ng China ang pagbanggit sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea dahil sila mismo nilalabag ito. Ilang malalaking barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, pati naval assets na raw ang pinadala nila sa Escoda Shoal, bagay na nakadadagdag sa tensyon sa rehiyon.
Dagdag ni Tariela, hindi dineploy ang PCG doon para mang-udyok, kundi para protektahan ang karapatan doon ng Pilipinas, lalo na sa mga iligal na pangingisda at pagnanakaw ng yamang dagat na nakasisira sa marine environment. Kamakailan, naglabas ng mga larawan at video si Tariela ng mga tauhan ng Vessel 5303 ng China Coast Guard na sa halip aniya na mag-inspeksyon sa mga Chinese Maritime Militia vessel malapit sa Escoda Shoal ay nakihalubilo at nakipagsalo-salo pa raw sila. Malinaw raw na walang formal na boarding procedure para questionin ang pananatili roon ng militia vessels kahit hindi naman nangingisda. Hininga namin ng komento ang Department of Foreign Affairs o DFA at Malacanang pero wala pa silang tugon. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Nagkasunog sa isang residential area sa Barangay San Isidro sa Parañaque kagabi. Dahil sa 100 pamilya ang nasunugan, wala namang babalikang bahay. May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer! Iga, narito ako sa covered court ng Barangay San Isidro sa Parañaque City. Ito ang nagsisilbing evacuation site ng mahigit 300 residente na nasunugan kagabi. Sa drone video na ito, kita ang lawak ng sunog sa Barangay San Isidro, Parañaque City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 7:30 kagabi. Well, pagdating talagang sobrang laki pa ng apoy. Yung alarma tinaas pa. Sa operations natin, mahirap lang talaga pasukin kasi sobrang sikip, dikit-dikit, tsaka halong concrete, light materials yung klase ng nasusunog na bahay. Pahirapan umano ang pagpasok ng mga bumbero dahil sa masikip sa lugar. 2 fire volunteer ang nasugatan sa kamay. Tumagal na mahigit 5 oras ang sunog bago naapula dakong 1:00 ng madaling araw. Ang 25 anyos na si John Carlo galing sa trabaho at napasugod sa bahay ng tatay matapos mabalitaan ang nangyari. Pero halos wala na raw sila mga gamit na naisalba maliban sa alagang aso at uwak ng kanyang tatay. Yung importante po na natabi talaga ng tatay ko yung picture ng kapatid ko na namatay siya itong taon lang. Ang 33 anyos naman na si Jason galing daw ng mall kasama ang kanyang pamilya at nagulat na lang sa nangyari. Birthday ng anak ko. Tapos pagkatapos namin mga gano'n ng kain ng mga anak ko kasi birthday, punta kami ng simbahan. Tapos, ayun, pag uwi namin ng bahay, ito na, nadatnan namin. Wala na, tupok na yung bahay namin. Problema niya ngayon ang maayos na tutulugan ng kanyang 5 anak na babae. Ayon sa barangay, aabot sa halos 100 pamilya o katumbas ng mahigit 300 individual ang nawala ng tirahan. Pansamantala silang nanunuluyan ngayon sa covered court ng barangay. Kukunin po namin yung mga indoor tents, maglalagay po kami dito. Ito na rin po yung gagawin naming evacuation area. And nagpe-prepare na rin po ng foods ang ating pong mga sila kapitan. Ay naman sa BFP, maswerte na agad na nakontain ng sunog at hindi na ito kumalat patawid ng mga bahay na sakop na ng Las Piñas City. Sa ngayon ay patuloy pa na inaalam ng otoridad kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Igan, pangunahing kailangan ng mga apektadong residente dito ay malilinis na damit, lalo na ang mga underwear. Karamihan kasi sa kanila rito ay walang mga gamit na naisalba. At yan ang unang balita mula dito sa Parañaque. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Doble ingat ang mga otoridad sa inspection sites kontra African Swine Fever o ASF. May naharang na kasing mga baboy na positibo sa sakit, pati mga truck na may dalang manok sumasailalim sa inspeksyon. May unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Mas hinigpitan ng mga otoridad yung pagbabantay sa mga inspection site tulad halimbawa dito sa Mindanao Avenue kung nasaan ako ngayon matapos nga may maharang na mga truck noong nakaraang linggo na may sakay na mga baboy na nagpositibo sa African Swine Fever o ASF. Pinara ng mga otoridad sa inspection site sa Mindanao Avenue, Quezon City ang truck na ito na may sakay ng mga baboy bago maghating gabi. Galing sa Mulanay, Quezon ang 42 baboy na i-deliver sa Novaliches. Dinisinfect ang mga gulong at paligid ng truck. Ininspeksyon din ang mga baboy at tiningnan kung tugma ang bilang na nakasaad sa permit. Kahit may kaunting abala, naiintindihan naman daw ito ng mga magdi-deliver ng baboy.
talaga pong bawal na bawal sa amin ang magdala ng baboy na may sakit. So approve kayo sa mga ganito paghigpit? Opo, gawa na kami naman po may permit eh. Galing naman sa Camarines Sur ang 110 baboy na sakay ng truck na ito at i-deliver sa Pangasinan. Isa-isang chinek ang kalusugan ng mga baboy. Tiningnan din kung kumpleto ang mga dokumento. Ayon sa driver, 6 na inspection site na ang nadaanan nila. Okay lang naman sa amin kahit medyo naabala, at least safe naman yung pupuntahan ng lugar, di ba? Kompleto naman sa papeles. Oo, siyempre, kumpleto po. Hindi rin pinalampas ang isang close van na may lamang mga manok at byproducts nito. Galing sa Taytay Rizal at i-deliver ang mga produkto sa Isabela. Okay lang kasi syempre ngayon 'di ba nabalitaan mayroong mga ganyang sakit na baboy. Okay lang po 'yan kasi para alam natin kung may nagde-deliver na mga ganyan ba. Na baka mayroong nag-ano ng mga baboy na may mga sakit po. Ang close van namang ito wala pang laman. Kukuha pa lang daw sila ng mga supply ng baboy at manok sa Marilao, Bulacan. Ang sa amin naman, masayos lang yun na may ganito. At least para safety naman din yung mga pangarga namin at saka sa namimili din. Yun ang pinaka-importante, yung dokumento talaga. Mas hinigpitan ang pagbabantay ng Bureau of Animal Industry kasama ang Quezon City Veterinary Department at Pulisya. Noong nakaraang linggo, 147 baboy na naharang sa inspection site ang nagpositibo sa African Swine Fever o ASF. Nitong weekend naman, 2 pang truck na may karga ring mga baboy ang naharang sa Commonwealth sa Quezon City at Malanday, Valenzuela. Ang isa ay nadiskubreng gumagamit ng recycled local shipping permit, habang ang isa ay nakita ng mga baboy ng sintomas ng ASF. Hinihintay pa ang resulta ng sinagawang test sa mga baboy. Samantala, Igan, sa buong magdamag na pag-monitor natin sa inspection site dito sa Mindanao Avenue ay wala namang nakitang problema yung mga taga-BAI o Bureau of Animal Industry at lalo-lalo na doon sa mga truck na naglalaman ng mga buhay na baboy. Kompleto na may dokumento tulad halimbawa ng shipping permit at wala rin nakita na sintomas sa mga baboy ng ASF. Kaya naman nakalampas sila dito sa inspection site na ito. Pero hindi dyan nagtatapos yan dahil tulad nga nung nabanggit sa atin, lalo-lalo na ng mga nagdi-deliver ng baboy ay ilang inspection sites yung dinaraanan nila bago sila makarating kung saan i-deliver itong mga baboy na ito. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. At kaugnay po sa gulo sa Lebanon, alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Sir, pakibigyan po ng idea ang ating mga manonood. Ano ho ba ang pangkalahatang sitwasyon sa Lebanon? Ang kaguluhan po ba ay focus lamang sa Beirut o kalat po ang mga insidente ng kaguluhan? First, ang kaguluhan hindi po nakafocus sa Beirut, no? Doon lang yan sa southern border with Israel. Kasi yung Israel at Hezbollah, mga militants nasa border yan, palagi silang nagpapadala ng missile kung ano-ano no, sa Israel border, tapos yung Israel bumabawi. Doon yung military or violent attacks. No? Yung Beirut mismo, mapayapa. May tension. Sabi ni Ambassador, the situation is tense, pero yung life in the city is normal. Okay. Kaya nga, yung mga kababayan natin, parang karamihan, parang gusto pa maiiwan doon. Dahil alam na nila sanay na sila dyan sa mga ganyan situation sa Middle East. So gusto ko i-assure mga kamag-anak ng mga OFWs at ibang Filipinos na hindi war zone ang Beirut, no? Pero ganun pa ma'am, we don't want a situation na bigla lang meron ng gera. Okay. Parang sa Gaza o sa Sudan. Tapos ang hirap-hirap na mag-evacuate ng Pilipinos. So habang pwede pa, we want to repatriate as many as possible. Kaya meron tayong voluntary repatriation. Voluntary lang. Sa ngayon po, ilan na yung nag-signify ng kagustuhan na magpa-repatriate, Yusek? Well, nag-umpisa ito noong November, December pa, no? May 356 na, isasama mo yung nirepatriate ng migrant workers, yung mga OFW, at saka sama mo yung mga nirepatriate ng funding ng DFA para sa mga immigrants doon. Gano'n. Mga 356 na nakauwi at may 738 pa as of now. Pero parami ng parami. 738 yung pending kasi hinihintay lang ng exit clearance. So, pag makita mo na roughly 11 or 12,000 ng Filipinos according to the Lebanese figures, no? 12,000, 11,000 Filipinos are in Lebanon. Well, maaring there are more of them kasi may mga undocumented, no? Right.
kung 11 or 12,000, wala pang 10% ang nagpahiwatig, nagsumuwi. At saka karamihan na to ay mga bagong, either walang papeles or yung mga bagong dating lang, wala pang 2 or 3 years, kaya nababahala sila dahil hindi pa nila sanayan tong itong buhay na may So, Yusek, nagbabanta. hindi po natin natitiyak yung exact number, dahil may mga ika ninyo walang papel o mga undocumented. Hindi natitiyak kasi po, palagi tayo, nakapag-repatriate na tayo from Lebanon 2 beses, no? Including in 2009 or so. Okay. May gera doon. So, ilang libo inuwi na tapos bumabalik. Recently, ang estimates were about 17,000. Pero ang sabi ng Lebanon ngayon, mismo, mga 11.5 or 11 to 12 lang. Alright. So, we are using the Filipino community, tsaka yung DFA, tsaka yung MW is using the contacts. Pwede paliwanag tumamihan ni Secretary Cagbac para matiyak ilan sila. Pero lahat nakukontak. Alam paano kukontakin yung embassy at gumamit na itong pagsamantalang itong voluntary repatriation program. At kung sakali, Yusek, may flight naman po. Bukas naman yung mga airports. Wala naman tayo restriction sa pagpapauwi sa kanila. Kung sakali. Bukas at saka, in fact, trickles na umuwi. May umuwi palagi. Every month may umuwi ng few, no? Tapos, kaya nga gusto natin ngayon pa, kasi bukas pa yung airport. Bukas pa yung mga Middle East Airlines, mga European Airlines, hindi na lumilipad ng Lebanon. Kung may gera, nagpaplano na tayong evacuation through the northern ports. So, nangyari na to noon. So, sana hindi mabot doon, pero may contingency plan yung embahada. Yusek, yung sa southern Lebanon, gaano po karaming kababayan natin ang naroon? Well, supposedly, sabi ni Ambassador, hindi naman tiyak, but there are trickles. Hindi abot ng 100, yung nasa southern city. Southern cities to. Pero yung border mismo, kung saan may gera, kung saan yung Hezbollah, walang Pilipino doon. Last year, at saka even before, naikayat na sila, there were a handful, siguro wala pang 1 dozen. Doon sa border, pero wala na doon sila. Wala na. Walang Pilipino sa border. Pero southern cities, na malapit na sa border, siguro 1 hour away or so, ilang kilometers, siguro 50 kilometers away, may content Filipino. Kaya hindi pa, we are calling on them to go na to Beirut. Ang problema, at saka umuwi ng Pilipinas kung pwede. May mga amo to Kaya hindi pa nila iniiwan yung amo. At saka, ganun po. Yusek, ano ho magiging mga considerations pa natin for us to declare a mandatory repatriation status dyan sa Lebanon? Mandatory kung there's a total breakdown of peace and order. A good example, Gaza. Gera na Yan. And we're hoping di mabot doon. Pangalawa, kailangan handa na yung mga charter plane, yung mga ships. Hinahanda pa lang natin ngayon. No? Kasi ang sabi nga ni Ambassador Raymond Balatbat, yung team niya, no? Sina Labor Attaché Alex Padayon, kapag mag-announce tayong alert level 4, tapos wala pa 1,000 uwi, then it's a failure, no? At saka ayaw natin mabigyan ng alarmist situation kasi normal pa naman yung buhay sa Lebanon. Pero maraming bansa, kasama ng China, India, and Saudi Arabia, and some other countries who are calling on their citizens to leave Lebanon bago magkagera. Okay. Yusek, maraming salamat po sa update na yan. Patuloy po kami makikibalita sa inyo kaugnay sa sitwasyon dyan sa Lebanon. Nakausap po natin DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Patay ang mister ng isang barangay kagawad sa Antipolo, Rizal matapos barilin sa ulo. Ang inarestong suspect mariing itinanggi ang krimen. May unang balita si EJ Gomez. Bumuhos ang luha ng babaeng ito nang lapitan ng kanyang dugoang asawa sakay ng isang van. Binaril sa ulo ang 57 anyos na biktima mag-aalauna ng madaling araw kahapon sa Marcos Highway, Barangay Nayon, Antipolo City. Ang ating biktima ay nakasakay sa kanyang van kung saan siya ay nakita at kasama yung suspect na nag-uusap, and that instance pinaputukan siya ng isa lang sa ulo, which led to the yung untimely death po ng victim. Kwento ng
asawa ng nasawi, bibili lang dapat ng pagkain ng biktima kasama ang kanilang apo noong gabing mangyari ang insidente. After mga 30 minutes, bumalik po yung apo ko. Sabi niya, Mami. Sabi niya, binaril ang daddy ko. Sabi ko ganun. Noon ko po nakita yung asawa ko na naliligo na po sa dugo. Isinugod sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang basyo ng balang pinaputok ng sospek. Meron po tayong mga witnesses na sinumpaan po nila na siya yung nakita nila na gumawa po nung krimen na yon. Makalipas ang 2 oras, nadakip ng mga otoridad ang sospek na mariing itinanggi ang paratang. Sabi-sabi lang po lang nila yun na maraming nakakita. Sa totoo lang, pinagbintangan lang po ako. Wala po ako dun sa area na yun. Yung dinampot po nila ako, tulog po ako sa bahay na tinitirahan ko. Giit niya, wala po akong baril, ma'am. Hindi po akong gumawa nun. Palaisipan para sa pamilya ng biktima ang pamamaril ayon sa asawa nito na isang kagawad ng Barangay Santa Cruz. Wala pong death threat, wala pong sumusunod-sunod sa amin. At pagdating ko sa politika, never pong makialam ang asawa ko. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasalukuyang nakadetene sa Police Community Precinct ng Antipolo City ang sospek na sasampahan ng kasong murder. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Tungkol pa rin sa sitwasyon sa Lebanon, makausap naman natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Ano na pong maasahan na tulong ng mga OFW sa Lebanon mula sa pamahalaan po ng Pilipinas? Yes, katulad ng sinabi ni Yusek Ed, ay meron ng mga ilang buwan mula nung sinimulan natin ang repatriation effort from Lebanon. Pinag-utos ng ating Pangulo ang whole of government approach sa pag-assist mula sa on-site pa lang. Evacuation, pangangalaga, at pag-coordinate ng anumang pangangailangan, pagdulog ng pangangailangan ng mga OFWs on-site. And then sa repatriation, together with OWA, Admin Arnel, and then sa post-repatriation assistance, nandyan ng DOH, DSWD, TESDA, DMW, OWA, kasama na rin ng DOLE sa pagtulong sa mga nanunumbalik. Unprecedented ang financial assistance natin in terms of sa mga nanunumbalik mula sa war-torn areas, warlike areas such as Lebanon. Sabi nga ni Yusek Ed, meron mga 356 na nanumbalik at binigyan natin ng financial assistance 75,000 pesos at 75,000 from DMW at 75,000 from OWA. Opo. Pero yung trabaho po rito ng mga uuwi? Merong pagsasaayos ng trabaho nila, facilitation, merong mga job opportunities na nakalaan mula sa DOLE at meron dito sa meron din tayo mga opportunities para sa kanila sa pagsasanay. Ang TESDA nando doon, nagbibigay ng mga certificates, hindi naman certificates pero parang vouchers kundi makakapili yung mga nanunumbalik ng kurso sa pagsasanay at yung institusyon na papasukan nila. At yung anuman ang sa overseas, meron din tayo mga job facilitation efforts kasi karamihan sa kanila matagal na sa Lebanon. Opo. Kaya't itong pagkakaroon ng trabaho para sa kanila ay pwede rin na i-facilitate natin na tinitingnan yung job record nila, job experience para sila magkaroon ng trabaho sa ibang lugar. Opo. Secretary, paano po yung mga kababayan natin gusto lang magpalipat sa mas ligtas na lugar pero ayaw pa nila umuwi sa Pilipinas? Iga, nakalimutan ko lang yung pagnenegosyo. Meron din pagtulong sa pagnenegosyo. Okay. DMWO, may programa, pati DSWD, si SECREX, at syempre yung DTI at Department of Agriculture. Doon sa mga kababayan natin doon, nabanggit ni Yusek Ed, 11,000 at least 11,300 ayon sa talaan, ay meron tayong ang initial effort dyan, of course, panuwagin ng repatriation, but ang initial effort ay evacuation on-site mula sa Timog, paakyat sa bandang gitna sa Beirut. Meron tayong mga nakahandang shelter doon. Doon sila pwedeng manuluyan, doon muna natin sila ililikas bilang sa kanilang pag-uwi. Doon sa mga hindi
pa interesado kasi voluntary repatriation mode tayo, no, na umuwi, pwede naman sila manuluyan dun sa shelter. But of course, having said that, malinaw yung panawagan ni Ambassador Balatbat at ang embahada sa Beirut na kailangan talagang umuwi yung mga kababayan natin doon dahil sa tensyon na bumabalot sa rehiyon. Opo. At maganda yung katiyakan ng gobyerno natin na Secretary na hindi matitigil yung kanilang hanap buhay sakali mang umuwi sila rito dahil baka yun kasi nagpapapigil sa kanila may agam-agam eh. Yes, meron talaga tayong mga programa ngayon na napakalinaw. Tinaasan pa nga natin, by the way, yung financial assistance, yung 50-50 sa gitna ng pagitan ng DMW at OWA, 50,000 DMW, 50,000 OWA. Tinaasan pa natin na 75-75 yan, so 150 total. Opo. Kalimutan ko rin banggitin. But yes, nandiyan dyan na yan. Ang DTI at Department of Agriculture, halimbawa, nakapag-partner tayo kay Kiko Laurel sa mga agribusiness programs nila sa mga para sa nanunumbalik. Pati Department of Tourism. Opo. Nasa Lingkay, Pangasinan lang tayo kamakailan. Merong mga 100 graduates ng kulinarya sa programa rin ni Secretary Frasco at DOT. Malaking pasalamat natin. So, may mga samot-saring programa, pangkabuhayan, at empleyo na nakalaan pagsasanay, as I said, yung free training vouchers na binibigay ng TESDA. Kaya samot-sari ang kanilang mga options. Nasabi niyo po, nagbabadya pang lumala ang sitwasyon doon sa mga susunod na araw. So, yung mga manggagawang Pilipinong may inaabangan na trabaho din po sa Lebanon, hindi na po tayo magpapapunta muna doon, Secretary? Yes, matagal na rin kasi alert level 3 tayo ngayon. Alert level 3 means it's voluntary repatriation, but alert level 3 also means no deployment from the Philippines. But having said that, may mga undocumented. Merong mga tumulan mula sa ibang bansa. At sabihin na rin natin merong mga nangahas na pumunta pa rin doon mula sa bansa natin doon, somehow ended up in Lebanon. So meron pa rin tayong kailangan tulungan. Opo. Maraming salamat, DMW Secretary Hans Kakdak. Ingat po. Salamat po, Igan. God bless. Hindi na raw kailangan ng bagong guidelines laban sa Mpox o Monkeypox dahil sapat na ang umiiral na panuntunan ayon sa Department of Health. Sinabi ito ng DOH kasunod na muling pagdedeklara ng World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern ng Mpox dahil sa panibagong outbreak sa Africa. Ang Mpox ay nakakahawa sa pamamagitan ng direct skin-to-skin contact o sa pamamagitan ng bodily fluids. Ayon sa DOH, panatilihin pa rin ang pagiging malinis, maghugas ng kamay at iwasang madikit sa ibang tao. 2022 na maglabas ang DOH ng memorandum tungkol sa management ng Mpox, kasama na kung paano ang screening at isolation dito. Nagpapatuloy rin daw ang koordinasyon sa Bureau of Quarantine. Walang bagong kaso ng Mpox sa bansa mula noong December 2023 ayon sa DOH. Ang mga naiulat na kaso noong 2022 ay gumaling na. May 2 bakuna kontra Mpox na inirekomenda ang WHO pero limitado ang pandaigdigang supply. Pinasaya ni na Sparkle Stars Alden Richards, Isko Moreno at Bubay ang ilang global Pinoys na dumalo sa Taste of Manila 2024 event sa Toronto, Canada. May production numbers sina Alden, Isko at Bubay. Sulit naman dahil mainit ang pagtanggap sa kanila ng global Pinoy roon. Nasa Canada sina Alden, Isko at Bubay para sa Sparkle World Tour sa Canada. Nagkaroon din ng booth doon ang GMA Pinoy TV kung saan maaaring manalo ng iba't ibang papremyo ang mga dumalo. Highlight din ng Taste of Manila ang street-wide food fair, ang parade ng Filipino community at ang pagbisita ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Samantalang nag-enjoy sa kanyang bakasyon si It's Showtime host Ann Curtis. Sa IG, shinare niya ang isang carousel post ng kanyang maladyosang selfies sa beautiful city of Dumaguete sa Negros Oriental. Radiant si Anne in her black and white polka dot dress while chilling sa isang cafe. Nag-post din siya ng sunset photo sa beach. Comment ng ilang netizens at ilang celebrities, timeless ang beauty ni Anne. Totoo naman.
Umaga pa lang, 14 na ang nasitang sasakyan matapos dumaan sa EDSA Busway. Live mula sa Quezon City, may unang balita sa EJ Gomez. Susan, tila hindi na nga mapigilan ang katigasan ng ulo ng ilang rider sa pagpasok dito sa EDSA Busway. Yan ay sa kabila ng halos linggo-linggong operasyon ng MMDA at sa kabila ng malaking multang nakapataw sa paglabag dito. Isang SUV, isang kotse at 13 motorsiklo ang nahuli ng mga otoridad sa EDSA Busway operation ngayong umaga. Ang kotseng nasita, official vehicle ng Land Transportation Office. Sa 12 motor, isa roon ay pulis na natikita ng SAICT, habang 3 naman ang motorcycle taxi rider na pawang may mga pasahero pa. 2 sa mga nahuling motor ay na-impound dahil hindi nakarehistro ang mga ito. Depensa ng mga nahuli, late na raw sila papasok sa kanilang mga trabaho. Anong reason, sir, bakit napadaan sa busway? May sundo lang po ako na may sundo lang po na empleyado. May meeting po kasi kaya 7 po kasi kaya hindi nakakayanin ma'am, traffic kasi sobra. Susan, paalala ng MMDA, no, bukod sa mga bus, sa mga pwede lang dumaan dito sa EDSA Busway ay mga sasakyan na otorisado ng LTFRB, gaya ng mga emergency vehicles at ilang sasakyan ng gobyerno. Yan ang unang balita mula rito sa Santolan sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.